Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. Then paki-like na rin sa ating Facebook page Sir Paya. So kung may mga tanong kayo regarding sa tutorial natin, so pwede nyo i-PM dun sa akin yung code nyo kung saan kayo nagka-error or any questions na pwede nyo itanong sa atin. Okay, so today, update tayo sa ginawa nating RFID base payment system for the school canteen. So, ito, tapos na natin ito nagawa ng transaction. Ayan. Tapos na rin tayo mag-add ng product. For example, 4 times in the barcode. So, from quantity, so, dagdag tayo ng 4, so magiging 5. Ayan. So, tapos na rin tayo mag-settle. Then, automatic na rin siya mag-generate ng kanyang reset. Ayan. Tapos na rin tayo dito sa ating sales report. Okay, ayan. So, today, ang gagawin natin ngayon is, dito search product, kasi hindi pa siya makasearch ng barcode or sa description. Kasi hindi pa siya makasearch. So, yung gawin natin is, ayan. So, i-code natin yung search product, tapos itong change password, at saka itong system lock. Okay, ayan. Bago tayo bumalik sa ating admin form. Sa admin form naman natin, so may kulang pa tayo rito. Sales report, wala pa ito. Sa manage product, maka-add na tayo ng product. Maka-add na tayo ng student. Maka-load na tayo ng balance. Ayan. Then, maka-manage na tayo ng user. Then, the audit trail. So, may mga audit trail na ito. Like, for example, all search natin. Ayan, may mga audit trail na siya. Yung lalagyan natin ng audit trail is yung student lang at saka si product. So, kayo na lang maglagay ng audit trail sa lahat ng module. Okay, so, nandun naman yung code at saka yung format sa previous natin na tutorial. Okay, so, ayan. So, una doon tayo sa search product. Search product, ayan. So, search product, magagamit siya if ever magtanong yung customer or yung student if may available ba na ganyang product, so mas madali niyang ma-search. Text barcode, Q product, barcode or description. Okay, so meron na pala siya. Pero wala pa siya dito sa ating ito. So, yung lagyan natin is si key phrase. If that key code, key car is equal to 13. So, 13 that is the answer key. So, pwede kayong mag-code sa key code or sa key phrase. So, sa atin, sa key phrase natin nilagay. If is empty, ayan, txt barcode equal to true. Ayan, so pag walang laman, so hindi niya i-process ito. I-stop nyo lang niya. So, try natin. So, cashier, 1, 2, 3, 4. Tapos, dito tayo kay search product. So, try natin mag-search, tapos enter. Ayan. Meron na siya. Okay. So, pag walang laman, so hindi niya i-search.
Example, ayan. Iba-iba ng mga product. So, hindi ko na lang yung iba, no? Then, next nating lagyan ng code is, lagyan muna natin yung shortcut key. Tapos, balance inquire. Since may balance inquire na tayo dito sa ating admin, so ito na lang yung tatawagin natin. Ito, may balance inquire na kasi tayo rito eh. Okay, ayan. So, punta tayo kay admin. So, copy lang natin yan. Tapos, ilagay natin dito sa ating POS na form. Tapos, balance inquire. So, change natin ito into BTN inquire. So, pwede siyang maka-inquire ng balance niya or pwede rin siya maka-add ng balance niya. Yung isa is search prod. Okay, ayan. So, copy lang natin to para sa ating shortcut key. So, yung F4 para sa ating balance inquire. So, this is BTN inquire. Ayan. Tapos, yung F5 naman natin para sa ating BTN search prod. Ayan. So, this is F4. And then this is F5. And then this is F6. And then this is F7. Ayan. Tapos log out F10 or F8 na lang. Okay, ayan. So, F7. So, pag F8, that is log out. Ayan. Napang ko lang dito. Okay, balance inquire, meron na. Search product. Okay, change password. So, gawa tayo ng module na change password. So, add lang tayo dito. Add Windows form. And FRM. Change pass. So, again, palagi kong sinasabi paulit-ulit sa ating tutorial na so, dapat importante is uniform yung design natin, the font, the color, the size. Ayan. And then, punta tayo kay products or product. Ayan, copy natin yan. So, this is change password. Okay, ayan. So, gumamit naman tayo nito na. Copy lang natin to. Change lang natin muna yung icon. Hanap tayo dito ng icon. Downloads. Okay. Copy natin. Copy. Change password. Change pass. Lagay natin dito. Yan. Lagay pa natin dyan. Yan. Tapos isa pa. Okay. So, ito si old password. So, bago tayo mag-change ng password, so, kailangan natin i-supply yung old password and then the new password
and then D, or retype new password. Okay? Tapos, copy natin siya. Okay. So, for POS, then change part. So this is, so we will change the name. So this is BTN change pass. Okay, and then we'll call the change password form FRM change pass, and then that should dialog. So anong kaibahan ng, so what is the anong difference ng show at saka si show password? I mean si show dialog. Pag show lang yung nilagay natin, so clickable yung sa likod ng item. Then pag show dialog, so modal, meaning hindi mo ma-click yung sa likod ng form natin. Okay? Ayan. So yung gagawin natin is we will use show dialog. Okay, and then change pass. So put tayo ng reference. Ayan. Tapos try. Not in the form load. Okay, so dapat ito. Then we'll check first if may mga variable na ba tayong ginamit. So meron na. Password, str password. Okay, ayan. So first condition, if is empty, so pag walang laman yung txt old natin, so hindi pa natin nabago, no? So we'll change the name txt old, and then this is txt new txt retype. Okay, ayan. So this is txt old equal to true, and then return. So again, pag walang laman, so terminate niyo yung execution. Kasi mag-true dito. Pag walang laman is empty, walang laman, true. Is empty is nandito siya sa module natin. Ayan siya. Ang validation niya is if empty, so itapon niya dito is pag empty, itapon niya is true. Otherwise, pag hindi, itapon niya, ibalik niya is false. Okay, so ayan siya. Txt retype. Then see in the close. So kailangan yung connection natin pag gumamit tayo ng try and catch. So lagyan natin siya ng close. Kasi if ever mag-error dito sa execution natin, tapos hindi natin siya nilagyan dito, so still naka-open pa rin yung connection natin. So mahirapan kayo i-continue yung process na program na ninyo. Lalo na pag naka-exit na yan. Then first condition, if str password is not equal to txt old. So pag hindi equal, yan, message box, old password did not match, exclamation. And then of course return.
So again, si return is i-stop niya yung execution. So hindi niya i-continue dito sa baba if ever may statement pa. Okay? And second condition, if the txt new the text is not equal to txt retype the text. So ayan. Then message box. Retype new password did not match. Maybe exclamation and then return. So if ever nawala, okay siya. So update natin. New MySQL command, and then update TBL user. So I think TBL user yung ginamit natin. Saan ba yan? Payment. TBL user, tama. Tapos meron tayo ditong user at saka password. TBL user where set password where username equal to username. So itong statement na ito, so yung update natin is si password. So kanino password i-update natin? Kay username. Okay, so gawa tayo ng parameter dito. With cm.parameters. Pag hindi kasi nilagyan natin ng where dito, so lahat ng password i-update niya. So walang specific na record. And then at password, then txt pass txt new the text, ayan, that parameters that add with value, tapos si username. Kasi nauna dito si password bago kay username. Then yung username natin galing siya sa variable na str user. Ayan. Dito kasi paglagay natin, kung nakikita nyo kanina, paglagay natin is nandito yung user natin. So lahat ng data natin galing kay user, password, role, name, nilagay natin sa variable. So ito na mga variable, dineclare natin dito sa ating module, which is global declaration. Ayan, para accessible siya or magamit siya sa lahat ng form. So tulad nito, ginamit natin siya sa login, ginamit rin natin siya dito sa ating change password at saka sa ibang form. Ayan. Then, execute ng query. So execute ng query para ma-update yung table natin. So ito is nag-assign pa lang tayo ng value na galing sa text nyo papunta dito kay parameter variable. Then nag-assign pa tayo ng value from str user to user na parameter variable. So ayan, pag wala ito, so hindi niya ma-update yung value, yung changes niya. So kailangan lagyan natin ng execute ng query para ma-update yung execution. Para ma-update yung table natin. Okay? Then message box tayo rito, message box new password, not new password, password has been successfully changed. Okay, then VV information, and of course dito, so bago natin i-clear siya, so yung sa ating str password, since nabago na siya, so lagyan natin siya ng yung sa ating old password, pasa natin dyan. Okay, tapos gawa tayo dito ng clear module sa clear, then txt new dot clear, txt old dot clear, then the txt retype dot clear. This is clear, and then txt old dot focus. Okay, so try natin siya. Tawagin natin si clear. Ayan. So try natin, lagyan natin muna siya. So since natin nilagyan lang natin dito is si
Sa change password natin is si ano pa, si cashier. Cashier 1, 2, 3, 4. Ayan. So, change password tayo. So, old password, example, lagyan lang natin ng kahit ano. Kahit ano. So, old password did not match. Okay, so lagyan natin siya ng 1, 2, 3, 4. Then, retype new password did not match. So, lagyan natin siya ng example, 1111, 1. Then, 11111. So, has been successfully changed. Okay, so ayan, na-change na yung password natin. So, try natin i-log out, tapos i-log in. Cashier. Then, 1, 2, 3, 4. So, hindi na siya makalagin. So, ang bago niya account is, password is 1111. Okay? Ano? 1111. Okay, so may mali. Bakit? Ano pala yung in-update niya dito? Ay, 5 pala. Apat lang yung tinype ko. So, 111 ko lang isa. Ayan. So, change natin yung password. If 6. Wala pang shortcut key dito, no? 6. So, this 1111. Kulang sa 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ibalik ko lang yung ating dating password. Okay, tapos dito sa ating balance inquire, so pwede tayo maka-inquire dito. No? Wala lang akong number student. So, try natin dito. Student, tapos edit natin. Example siya. Lagout natin. Tapos, punta tayo kay cashier. 1, 2, 3, 4. So, balance inquire. Inquire lang natin dyan. Ay, hindi pala natin na-copy, no? Ayan, meron. So, ayan. Makita dito yung balance niya. Okay. Ayan siya. So, next natin gawin is, tapos natin change password, pero hindi pa natin siya nalagyan ng shortcut key. Then, next natin is system lock. Okay. So, ayan siya. So, punta tayo kay POS. Tapos, F7 to view code. Tapos, ito is F7. And then, this is BTN change. Change pass ba? Ayan, correct, tama. The next natin gawin is F6 pala. F7 natin is, this is BTN lock. Ayan. So, F7. So, this is F6. Okay, so sa lock natin is, add tayo ng another form. Tapos, FRM lock. So, si lock, magamit natin if ever yung cashier is nag-CR or umalis sandali, may kinuha siya na item or stocks. So, pwede niyang i-lock yung system para hindi siya magalaw ng ibang user. Okay? So, magamit si lock natin. Mas madali si lock kaysa logout. Kasi logout is kailangan pa mag-provide ulit ng kailangan pang mag-provide ulit ng username and password. Si lock, kahit sa sales ka, nag-process ka ng sales, so pwede mo siyang i-lock doon para hindi siya magalaw. Okay? Okay, ayan siya. Tapos, control box. Ayan. Medyo lakasan ko yung boses ko kasi napakaingay ng misis ko. Bigyan niya talagang lakasan yung volume niya. So, anyway. So, this is system lock. Ayan. So, tanggalin natin itong close. Okay? Ayan. So, ang itira lang natin dito is yung password. So, punta tayo kay change pass. Ayan. So, kopya natin yan. Tapos, ayan siya. Ayan. Tapos, this is txt password. Tapos, lagay natin dito is enter password. So, enter password. Okay, ayan siya. So, dito sa ating, ayan, punta tayo dito kay, where's the lock? So, punta tayo dito kay key press or key down. So, depende sa inyo kung key press or key down yung gamitin nyo.
Tapos, if ASCII p dot key character is equal to 13, that is equivalent to enter key. Or pwede naman sa key down. Pag key down kayo, e dot key code is equal to case dot enter. Ayan. Tapos, condition tayo dito. If txt password.text is not equal to str password. Ayan. Then, message box invalid password. So, andito, ang supply is yung password lang talaga nag-login. So, hindi yung password, lahat ng password sa table natin. So, yung nag-login lang talaga. Okay? So, ayan. Tapos, else tayo, me.dispose. Okay? Tapos, dito tayo punta tayo kay POS. F7 tayo. Ano? Pagyan siya ng code. So, this is with ifrm lock tapos .show. So, tignan natin yung kaiba ng show at saka issue dialog. So, ngayon is gumamit tayo ng show. So, ayan. So, try natin kung ano ang kaibahan nila. Okay? So, login tayo. Tapos, pag show kasi is, pwede na yung i-click yung sa likod. So, hindi pa rin niya ma-lock yung system. So, yung gagamitin natin ngayon is show dialog para naka-modal. Para ma-lock yung system natin. Okay? So, then dito is copy tayo para sa ating isang shortcut key sa 7. So, 7 this is btn lock. So, try parang yung program. Tapos, cashier. Tapos, 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos, lock natin. So, ayan. Nakalock na siya. So, 1, 2, 3, 4. Kasi pwede naman siya dito eh. Like for example, search product tayo. Copy natin siya. Copy natin to. Copy. So, example, bibili tayo dito. No? New transaction. Tapos, lagyan natin siya dyan. Tapos, if to, settle payment. Tapos, e-wallet. So, wala naman tayong RFID nito, no? Dito na lang natin tingnan sa database. So, dito lang tayo kay e-payment. Kasi, hindi ko na nilagyan ng RFID reader dito para mas, wala kasing bakante na port na naka-plug sa mouse at sa keyboard. So, punta tayo kay student. So, dito lang. Kakopy lang tayo dito ng student. The RFID number ng student. Ayan. Copy natin siya. Tapos, lagay natin dito. Ayan siya. Tapos, accept payment. Ano? Dapat hindi pa natin i-accept yung payment, no? Mali. So, again, new transaction. Tapos, copy naman tayo dito ng dapat hindi natin man in-accept. Dito tayo kay product. Tapos yung barcode. Copy lang natin yung si barcode. Copy. Lagay natin dito. Sample 2 times. Ayan. So, pwede siyang i-lock. Okay, so pwede siyang i-lock. If ever may mga transaction na kayo dito na marami, so pwede pa rin lock natin yung system. So, pagbalik. So, type lang natin si 1, 2, 3, 4. So, pwede niyang i-continue yung pag-process ng system. Okay? So, ayan. So, I hope meron kayo natutunan sa bago nating tutorial. So, again, paki-like na rin sa Facebook page natin na Sir Paya. And, ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.